Good morning po, Gov. Mayor Sara, good morning sa lahat ng ating taga-subaybay. Maayong buntag, ang naimbag nga bigat. Diyos marhay na aga sa inyo ka, boss. Yes, oo. Ikaw ang governor ngayon ng Sorsogon, but you have 12 years of Senate work under your belt. Gusto natin pag-usapan ngayon and i-highlight kung ano ba yung nagawa mo para sa ating bansa sa 12 years mo sa Senado. Una sa lahat, Mayor Sara, kailangan ng tulong ng bawat senador bago may mapasang batas. Isa lang ang humarang, hindi na mapapasayan. So anumang napasa naming batas, lahat kami sama-sama. Pero ang pwede ko siguring sabihin, pinangunahan ko ang pagpasa ng exemption ng minimum wage earners sa pagbabayad ng buwis dahil maliit na ang sweldo, magbabayad pa ng buwis. Pangalawa, yung Free Tertiary Education Act para libre na lahat ng state universities and colleges at para merong tertiary education subsidy para naman sa mga nag-aaral sa private schools. Si Pangulong Duterte na ang pumirma ng batas na yan. Dagdag pa doon, nakapagpasa kami ng hindi bababa sa 42 na conversion ng universities na dating mga state college at humigit kumulang 138 korte sa iba't ibang parte ng bansa para mapalapit yung hustisya, ika nga, o yung pag-hearing o trial sa ating mga kababayan para mas mabilis nilang makamit ang hustisya. Sila man ang akusado ng mali o sila man yung nagreklamo o mga biktima. Yes. And meron ka ba sa iyong experience as a senator na ma-share sa amin na mga natutunan mo na pwede din naming ma-apply sa daily lives namin? Marami. Importante at mahalaga ang pagkakaisa, pakikisama para makamit anumang nais nating makamit. Minsan, napakaganda ng layunin, wala namang problema yung ibang mga miyembro ng Senado, pero dahil hindi lang nila gusto ang ugali mo at hindi ka marunong makisama at kapag ika nga, may gagawin, gusto mo palagi soloista, importante at mahalaga sa Senado, sa buhay man, sa politika o sa pag-ibig man na na nagkakaisa, nagkakasundo at walang masamang tinapay. Hindi naman kailangan magkasundo sa lahat ng bagay. Hindi kailangan pareho kayo ng posisyon at paninindigan sa lahat ng bagay. Ang importante, may paraan kayo para mapag-usapan, maski na yung magkaiba ninyong pananaw, nang hindi kayo nag-aaway o naghihiwa-hiwalay. Okay. Pagkakaisa, open communication, at pakikisama. Yan po ang natutunan natin kay Senator Cheese Escudero sa kanyang experience po as a senator. Ngayon naman, ikaw din ngayon ang governor ng Sorsogon. Pwede mo bang ma-share sa amin kung ano ang mga nagawa mo for the 3 years na naging naging governor ka po ng the province of Sorsogon? Parang tumanda ako, Mayor Sara, maging local chief executive. Kaya hindi ko alam kung paano mo ginagawa na mukha ka pa ring bata pagaman na nag-local chief executive ka na ng 2 termino. Sinimulan namin sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga infrastruktura, sa pamamagitan at gamit ng Build program ng administrasyon. Katulong din, siyempre, yung Local Development Fund ng pamahalang panlalawigan ng Sorsogon, kung saan nilayo namin makonekta lahat ng 541 barangay sa pamamagitan ng kalye, maliban sa 5 barangay ng mga isla. Layunin nito mapamura ang pagdala at paghatid ng pagkain mula at papunta sa kanilang barangay, makarating ang tulong kung may kinakailangan, lalo na kung may kalamidad at sakuna. Isinaayos din namin ng Provincial Capitol Building at nagtayo kami ng kaisa-isa at kauna-unahang museum sa aming lalawigan. Yung dating provincial jail na 105 years old, ginawa namin museum para may magkwento at para makwento yung kasaysayan ng aming lalawigan na wala pa namang nagsasabi o nagpaparating. Importante para sa akin yun dahil dapat malaman lamang ng lahat ng taga-Sorsogon ang pinagmulan at pinanggalingan nila para maliwanag din sa kanila kung saan sila patutungo. Isinaayos din namin yung aming Siyam na Hospital. Ang Sorsogon, Mayor Sara, ang nangunguna sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law among the 33 pilot areas ng UHC. In fact, inaasahan namin itong darating na Marso, ang Sorsogon ang unang kikilalanin bilang province-wide network, kauna-unahan sa ating bansa para maramdaman na yung benepisyo ika nga ng batas na pinasa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte.
Sa gitna ng lahat ng yan, nag-ISO din kami, nagpa-certify kami, ISO 9001-2015, sa lahat ng 24 na departamento ng pamahalang panlalawigan at 9 na ospital namin. Kabilang na sa pag-ISO ng 9 na ospital ang pagsasaayos din ng aming ospital. Na dati, bago ako umupo, ika nga, yung kanta nag-a-apply doon, they just lie there and they die there. Isinayos namin yon dahil anumang ganda ng gagawin namin sa infrastruktura at hanap buhay, kung mamamatay din lang naman dahil sa kakulangan sa atensyon, sa kalusugan o kapag may sakit sila, masasayang at mababaliwala lamang iyon. Naglinis din kami ng pamahalang panlalawigan kung saan nakatipid kami ng humigit kumulang 300 milyon sa kabila ng 1.6 billion lamang na ira ng aming lalawigan upang maibuo sa serbisyo publiko at maramdaman ng tao ang presensya at pagkalinga ng pamahalang panlalawigan. Thank you for Sorry kung mabilis magsalita, Mayor Sara. Thank you for sharing that with us. Actually, sa sobrang dami na nagawa mo in 3 years, hindi ko siya masummarize kaagad. And meron akong narinig doon na naiinggit ako dahil na ISO mo lahat. Kasama pa Mayor ang Sara, hospital. mahirap para kang dumadaan sa exam, para kang bumalik sa college. Pinagtatatanong ka, ang dami mong pinifilapan. Pero to be fair sa mga department heads, they were able to overcome the initial difficulty. So, napakaswerte ng provincial government of Sorsogon dahil naging governor kanila and ngayon ISO na kayo. Ibig sabihin talaga quality yung serbisyo na lumalabas dyan sa lokal na pamahalaan ng Sorsogon. And we are happy na nalaman namin yan and na-share mo yan sa amin ngayon as achievements mo as governor. Yan ang gusto ko kasi sa local chief executive. Kaya nalulungkot ako na hindi ko natapos yung 3 consecutive terms ko as mayor kasi yung nakikita mo kaagad yung effects ng ginagawa mo. Kaya gustong-gusto ko maging local chief executive. Tama ka, Mayor Sara. Itong bagay na ito, ang problema ko lang, yung pinipirmahan ko, malamang yung pinipirmahan mo, gagabundok din, halos araw-araw. Yun lang yung pagbabagong naranasan ko. Pero tama ka, yung gusto mong gawin, nagagawa mo agad at nakikita mo agad yung resulta ng lahat ng gusto mong ipatupad sa iyong lokalidad. Opo, immediate kaagad yung nakikita mo na effect ka sa communities. And thank you for sharing that with us. Dito naman tayo sa mga light questions. Kanina tinanong kita kung anong topic ang gusto mo sa light questions. Sabi mo, free for all tayo. Kahit ano, itanong mo sa akin. Sabi mo, Gob. So, ang question ko lang, napakadali naman na siguro nito sa'yo because I see that you are a very confident person. Pero gusto pa rin namin marinig ang sagot. How is it to be a husband sa isang napakasikat na global star na si Ma'am Hart? Wow. Well, simple lang. Pag naglalakad kami at lumalabas sa mall o kumakain sa restaurant, maraming nagpapapicture palagi sa kanya at palaging inaabot sa akin yung camera para picturean sila. Madalas siya yung nakikilala at kilala. Mas maraming may kakilala sa kanya. At ang tanging pagkasikat ko lang sa social media kung sakasakali ay kapag ka na-extra ko sa mga YouTube niya at sa Instagram niya. Pero siyempre, Mayor Sara, pag uwi naman sa bahay, lahat yon ay iiwanan mo sa labas ng pintuan. Maging ako man yung pwesto ko, gobernador man o nung senador noon. So pagdating sa bahay, wala naman na lahat yon. At ang importante, nandun yung pagtanggap ng bawat isa sa magkaibang propesyon naming dalawa. Okay, so pumasok na tayo doon sa loob ng bahay. Ngayon, bibili kayo ng plato o sino masusunod? Si Hart. Okay. Klaro yun. Pagdating sa furniture, sa plato, sa baso, sa setting, sa lahat yun. Siya masusunod lahat doon. Okay, and then ano naman yung contribution mo sa loob ng bahay? Parang nung nagpunta kaming Amerika, nung nagdaang New Year, ako na lahat yun. Ako ang tigalaba, tigalinis, tigahugas ng pinggan, tigaluto, at tiga-drive pa sa kanila. Dito sa Maynila o sa Sorsogon man, ako ang in charge palagi ng kitchen.
Hindi kasi masyadong kumakain si Heart Mayor Sara at saka hindi siya gaanong mahilig magluto. So kadalasan, pag araw nakakain siya o ilang araw nakakain siya, ako yung palaging nagluluto para sa kanya. Dahil, sagot ko yan sa mga kaklase ko ng high school, sabi ko sa mga kaklase ko sa high school, tingin niyo ba na in love si Heart sa itsura ko? Siyempre, hindi. Siyempre, dahil magaling ako at marunong ako magluto. Okay, yes. And thank you for sharing sa amin, no? Sino kayo sa labas at ano kayo sa loob ng bahay ninyo. And bukas, babalik po ikaw para naman po pag-usapan natin ang ways forward mo para sa ating bansa as a comebacking senator. Pero bago tayo mag-say goodbye, gusto ko lang magpasalamat sa iyo dahil ever since na nakatanggap ako ng mga regalo ninyo, hindi pa ako nakapagpasalamat sa iyo. Every Christmas, natatanggap ko po yung cheese curls, na isang box na cheese curls for the past several years. And maraming salamat sa Christmas gift ninyo lagi sa amin. Most welcome at paumanhin kung yun lang ang nakayanan ni Sara. Pero yun ang regalo namin sa lahat. Dahil ka-spelling ng cheese curls yung pangalan ko. Yes, oo nga. Alala mo kaagad cheese curls, cheese escudero. Pwede mo bang bigyan as a closing ng message of hope ang ating mga kababayan sa buong mundo ngayon? Naniniwala ako na matatapos, lilipas din at magwawakas din ang pandemyang ito. At sana sa muling pagbubukas ng ating bansa, muling pagbubukas ng mundo sa hindi malayong hinaharap, na mabigyan pa rin tayo ng sapat na lakas na harapin ang mga bago pang hamon at pagsubok na maaaring ibato sa atin ang tadhana bilang isang bansa at bilang isang lahi. Tiyak ko, malalampasan natin ito basta't nagkakaisa at nagtutulungan ang bawat isa sa atin. Thank you for sharing your today with us and